Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang movie series na may pamagat na Terminal List. Matapos ang matagumpay na pagpatay kay Steve, agad na tumakas si Reese sa lugar. Ngunit hindi nagtagal ay hinabol siya ng FBI na pinamumunuan ni Tony at Mackenzie. Habang nagdadrive papalayo, nadaanan ng kanyang sasakyan ang isang police set mine na naging dahilan upang bumangga ito sa isang puno. Sa kabila ng disgrasya, hindi natinag si Reese at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit upang makatakas. Samantala, pinalibutan ni Tony at ng kanyang team ang sasakyan ni Reese. Nang makita nila ang kanyang baril, agad silang nagpaputok. Ilang sandali pa, maingat nilang nilapitan ang sasakyan, ngunit wala na roon si Reese. Natagpuan lamang nila ay ang mga bakas ng dugo sa medical bag nito at ang mga gamot ni Reese. Kailangan naman ng HRT lahat ng pwedeng tactical personnel. Copy that. Habang umaakyat si Reese sa burol, napansin niya na dumudugo ang kanyang kamay dahil sa tama ng bala. Naghanap siya ng masisilungan. Pumasok siya sa isang kalapit na bahay upang humanap ng mga kagamitang medikal. Pagkatapos makakita ng benda, tinalian niya ang kanyang sugat at hinanap sa kanyang bag ang mga gamot para sa kanyang sakit. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita. Ito ay naiwan sa kanyang sasakyan. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng isang mapa na maaring makatulong upang makapagbigay sa kanya ng direksyon. Samantala, lalo namang nag-aalala si Riley para sa kaligtasan ni Reese. Nakausap niya sa telepono si Ben upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Lalo namang lumala ang sitwasyon dahil may paparating na malakas na bagyo. Ngunit tiniyak ni Ben kay Riley na mas makakatulong ang bagyo kay Reese dahil mas mahihirapan ang mga humahabol na subaybayan ito. Nagbago ang panahon at malaking bangungot ang Doppler. Ayos. Anong ayos? Malaking dilubyong mangyayari dito. Liz. Kapag umulan, mas mahirapan ng mga ISR na makita si Reese. Kahit ang drones at C2 repeaters, Mawalan ng silbi. At sana nga, tumagal ng ilang araw ang ulan. Yung bagyo, swerte yung frogman pag nangyari yun. Sa kabilang banda, pinamumunuan ni Tony ang paghahanap kasama ang pulisya at mga sniper dogs. Sa oras na iyon, sumilong si Reese sa isang maliit na kuweba sa burol at pinag-isipan muli ang tungkol sa kanyang misyon. Habang tinitignan ang drawing ng kanyang anak na babae, napagtanto niya na may 3 pa siyang target, ang dati niyang mga boss sa Navy SEALs. Bumalik sa kanyang alaala ang mga araw ng pagsasanay kasama sina Commander Fox at Ben at naalala niya ang payo ng Commander na huwag kailanman sumuko anuman ang sitwasyon. yun lang ang magtutulungan! Kinabukasan, tumating ang mga tropa ng Navy SEALs upang tumulong sa paghahanap kay Reese. Doon, ipinaliwanag ni Tony ang sitwasyon at ang kanilang misyon, ngunit nagbabala ang isa sa mga sundalo na si Smithy na si Reese ay isang alamat at isang tunay na makabayan kaya magiging napakahirap para sa kanila ang huliin ito. Mawalang galang na, sir. Kilala ko si Commander Reese. Sabay kami nag-serve sa SEAL. Respetado siya. Tapat sa bansa. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi niya magagawa yon. Dahil dito, nagpasya si Tony na pangunahan mismo ang paghahanap kasama ang mga Navy SEALs. Determinado sila na mahuli si Reese. Samantala, ipinagpatuloy ni Reese ang pagtakas sa kabila ng kanyang nangihinang kondisyon. Napansin niya ang isang helicopter na lumilipad sa itaas at agad siyang naghanap ng paraan upang iligaw ito. Nagsimulang bumaba ang search team para simulan ang kanilang operasyon. Sinundan nila ang signal mula sa cellphone ni Reese hanggang sa makarating sila sa isang lugar sa gitna ng kagubatan. Ang hindi nila alam, si Reese ay nagtatago lamang sa ilalim mismo ng kanilang kinakatayuan. Natuklasan ng isa sa mga tropa ang cellphone na sinadyang inilagay sa ilalim ng isang punong natumba at doon ginamit ni Reese ang pagkakataon upang sindihan ang isang smoke bomb. Nagdulot ito ng kalituhan sa team at nagbigay daan para makuha ni Reese ang suot na bag ni Tony at makatakas. Habang nagpapatuloy si Reese sa pagtakas, nalinlang niya ang mga FBI officers sa pamamagitan ng pagtatapon ng baterya upang lumikha ng pekeng heat signatures. Sa may tabing ilog! Maraming heat signature ang nasa tabing ilog. Baterya lang to. Gayunpaman, bumalik ang matinding sakit ng kanyang ulo na nagdulot ng mga hallucinations, ngunit nagpumilit siyang magpatuloy.
Ilang sandali pa, nang alam nilang sukol na si Riz, sumigaw si Tony mula sa ibaba ng burol at kinukumbinsi si Riz na sumuko na. Ngunit tumanggi ito at umakyat pa sa tuktok. Mula roon, bilang isang bihasang sniper, malinaw na malinaw kay Riz ang kanyang target. Ngunit nag-atubili siya dahil alam niya na hindi ang mga ito ang kanyang tunay na kaaway. Ilang sandali pa, tumating ang search team ni Tony sa tuktok ng burol at ang natagpuan lamang nila ay isang bala. Tinanong ni Tony kung may pahiwatig ba ang iniwang bala nito. Sinabi ng Navy SEALs na nagkaroon na ng pagkakataon si Riz para patayin sila, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa mga oras na yon, pababa na si Riz ng bangin, ngunit bumalik ang kanyang karamdaman at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Sa huli, nawalan siya ng balanse at siya ay nahulog. Milagro naman siyang nakaligtas, ngunit lumala ang kanyang kondisyon at labis siyang nanghina sa patuloy niyang pagtakas. Lalo na sa lumalalang sugat niya sa kanyang kamay. Habang lumalakas ang ulan at dumidilim, nakahanap si Riz ng masisilungan sa ilalim ng burol. Habang pinakikinggan ang paghahanap sa kanya sa isang radyo, nadismaya siya dahil nawawala ang kanyang gamot, kaya napilitan siyang tapalan ang sugat sa kanyang braso sa pamamagitan ng pagpaso gamit ang mainit na kutsilyo upang mapahinto ang pagdurugo. Kinagabihan, sinubukan ni Tony na kumbinsihin si Riz na sumuko. Binalaan siya na may mga taong maaaring masaktan kung magpapatuloy siya. Ngunit nanatiling matatag si Riz at determinado siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Riz, natunton ni na Tony at ng kanyang team ang kuweba kung saan siya nagpahinga. Dahil maayos na ang panahon, ginamit nila ang isang drone bilang tulong sa kanilang paghahanap. Samantala, hirap na si Riz dahil sa panghihina ng kanyang katawan, mga hallucinations at kawalan ng gamot. Naalala rin niya ang kanyang nakaraan at ang pagkawala ng kanyang pamilya. Bigla niyang napansin ng drone at binaril ito na hindi sinasadyang naglantad sa kanyang lokasyon. Nahuli niya si Loki. Kita ko na siya papuntang north. Sige, abante na. Upang ipagtanggol ang sarili, nagsimula si Riz na iset up ang mga bomba na nakuha niya sa bag na inagaw niya sa mga humahabol sa kanya. Itinanim niya ang mga ito sa lupa kung saan siya nagtatago. Sa kabila ng lumalalang kondisyon, determinado siya na tapusin ang kanyang misyon. Gayunpaman, pababa na sana siya, ngunit naabutan siya ni na Mackenzie at ng iba pang mga sundalo. Nagbanta si Riz na pasasabugin niya ang mga bomba kung hindi sila uurong. Ano ka, Army? Alam mo kung ano to. Barilin mo ako, sasabog to. Palagin mo mga tao mo. At sabihan ng HRT na wag gagalaw. Ngunit tumanggi si Mackenzie sa utos ni Riz dahil napapalibutan na siya ng mga ito. Hindi ko gagawin yon, Commander. Napagtanto ni Riz ang bigat ng sitwasyon kaya't pinasabog niya ang mga bomba. Gagawin yan! Nagdulot ito ng malakas na pagsabog kung saan natabunan silang lahat ng rumaragasang lupa pababa ng burol. Sa kabila ng pagguho ng lupa, milagro siyang nakaligtas. Ngunit napansin ni Riz ang isang kamay na nakalabas mula sa lupa. Ito ay si Mackenzie, ngunit nawalan ng malay at natabunan ng gumuhong lupa. Sa kabila ng paghabol nito sa kanya, ay sinubukan niya pa rin itong tulungan. Ginamitan niya ito ng CPR at sa huli ay nagkaroon ng malay si Mackenzie. Okay ka na. Sige lang. Kaya mo na yan. Samantala, nakita ni na Tony at ng kanyang team si Mackenzie mula sa malayo at agad silang nagmadali upang tulungan ito. Habang inaalalayan nila si Mackenzie, naglaho naman si Riz na parang bula. Tingin ko sa akin, Mac. Walang visual kay Riz. Sa kabilang banda, nakikinig si Riley ng balita tungkol sa paghahanap kay Riz nang marinig niya ang nakapanlulumong ulat na pinaniniwala ang patay na si Riz matapos ang pagsabog at pagguho ng lupa. Ngunit laking gulat niya nang biglang dumating si Riz ng buhay at nasa maayos pang kalagayan. Agad na inasikaso ni Riley ang mga sugat ni Riz at binigyan siya ng gamot sa eroplano. Pagkatapos, sinabi ni Riz kay Riley na nakita niya ang kanyang asawa at anak sa kagubatan. Paulit-ulit niyang nakikita ang kanilang mga alaala. Sinabihan naman siya ni Riley na tanggapin na lang ang katotohanan at bitawan na ang mga alaala ng kanyang pamilya upang makapagpatuloy siya sa buhay.
Makalipas ang ilang oras, makikitang nagpaalam na si Reese kay Riley sa pamamagitan ng pagtalon mula sa eroplano upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nakababa siya sa isang dalampasigan kung saan naghihintay naman sa kanya si Ben. Pagsapit ng gabi, bumalik si Reese sa kanilang bahay, umaasang muling maramdaman ang kanyang nakaraan at ang alaala ng kanyang asawa. Muling naglaro sa kanyang isip ang bawat detalye ng huli nilang gabi na magkasama at napangiti siya ng bahagya. Ngunit pagpasok niya sa bahay, napagtanto niya na nag-iisa lamang siya. Sa ibang eksena, makikitang abala ang mga sundalo sa kanilang pagsasanay sa dalampasigan ng Navy SEAL Base. Samantala, magkakasama sina Admiral Pilar, Captain Howard at Commander Fox upang pag-usapan ang problema tungkol kay Reese. Sinabi ni Howard na maaaring magkaroon ng malubhang epekto ang sitwasyon sa kanya at sa kanyang pamilya at iginiit na kailangan na nilang kumilos. Gayunpaman, hindi nagkasundo ng opinyon sina Howard at Commander Fox na humantong sa isang mainit na pagtatalo. Ilang sandali pa, nakialam si Admiral Pilar upang pakalmahin si Howard at tiyakin sa kanya na mayroon silang malaking puwersa ng mga sundalo na handang harapin ang pagdating ni Reese. Samantala, sa di kalayuan, makikitang pinagmamasdan ni Reese ang tatlo gamit ang binocular habang nakaposisyon sila sa gitna ng karagatan. Ipinaalam sa kanya ni Ben na araw-araw na nagkikita ang tatlo mula nang patayin niya si Steve Horn. Sa ibang eksena, sa eroplano, pinag-aaralan ni Miss Lorraine ang CCTV footage kung saan ibinunyag ni Katie na si Steve ang responsable sa pagkamatay ni Mike at sa pagkakaroon ng brain tumor ng team ni Reese. Nang marinig iyon, nagulat siya sa naturang revelasyon. Alam kong tinest mo ang RT-4895 sa mga Navy SEAL at alam ko rin nagka-tumor sila ng dahil doon. Kaya pinapatay mo sila. Nasa report ko ang lahat ng yun at kapag pinapatay mo ko, malalaman yun ang lahat. Sigurado ko hindi na matutuloy ang deal mo. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, hinarap niya ang mga reporter. Inanunsyo niya na si James Reese ay isa ng domestic terrorist dahil sa mga kinasangkutan niyang krimen. Ipinaliwanag naman ni Tony sa kanyang team ang kanilang susunod na hakbang para mahuli si Reese. Binigyan din niya na ang pangunahing prioridad nila ay matukoy ang susunod na target ni Reese upang mas mataas ang tsansa na mahanap at mahuli nila ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Katie sa opisina ng FBI. Nagdesisyon sila Agent Tony na pansamantalang manatili muna siya roon hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Humingi naman si Katie ng access sa computer data ni Steve upang mahanap ang mga tumatanggap ng pondo na kaugnay sa RD-4895 project. Samantala, umuwi si Captain Howard at nakatanggap ng tawag mula sa Navy SEAL Headquarters, ngunit hindi niya ito sinagot. Pagkatapos, ipinaalam niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon sila sa Key West, Miami hanggang sa humupa ang sitwasyon. Nang marinig iyon, nagulat ang kanyang asawa at anak sa biglaang balita. Lingid sa kaalaman ni Howard, nakikinig si Ben sa pag-uusap ng kanyang pamilya tungkol sa kanilang pagbabakasyon. Agad namang ipinaalam ni Ben kay Reese ang balita. Binalaan niya ito tungkol sa agarang pagkilos. Nabanggit din ni Ben na plano niyang magretiro sa isang lugar na tinatawag na Mancora sa Peru. Dahil lumalala na ang sitwasyon, tinanong ni Ben si Reese tungkol sa kanyang susunod na hakbang, lalo na't papalapit na ang mga FBI at posibleng matuklasan na ang kanyang pagkakasangkot. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni Reese ang paghahanda ng lahat ng kinakailangang kagamitan para sa kanilang nalalapit na misyon. Sa headquarters ng FBI, inulat ni Tony sa kanyang mga nakatataas ang resulta ng inspeksyon sa computer ni Steve. Ang palitan ng pag-uusap sa pagitan ni Admiral Pilar at iba pa ay nabanggit ang isang gamot na tinatawag na RD-4895 na naglalaman ng mga medical records na nagpapakita na si Reese at ang kanyang mga tauhan ay may mga brain tumor. Nagulat ang lahat na alam ni Admiral Pilar ang tungkol sa mga tumor at tumanggap pa siya ng bayad para sa kanyang papel sa eksperimento. Binigyang din ni Tony na ang ilang kumpanya kabilang ang Global System Plus, SXA Consulting at Syntibantic Sync ay nakatanggap ng bayad. Natuklasan na ang mga kumpanyang ito ay pag-aari ni na Admiral Pilar, Howard at Commander Fox. Lumalabas din na sina Marcus Boykin at Saul Agnon ay may-ari din ng mga kumpanya na nasa listahan. Ang tanging hindi kilalang kumpanya ay ang Obron Analytic at hindi malinaw kung sino ang may-ari nito. Nakumpirma rin nila na tama ang listahan ng mga target ni Reese.
Agad namang hinati ni Tony ang kanyang team sa iba't ibang grupo upang maisagawa ang susunod na hakbang sa komplikadong investigasyon. Sa bahay ni Howard, kinausap siya ng kanyang asawa na tila nagdududa tungkol sa kanyang kakaibang kilos. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang FBI agent sa bahay ni Howard upang makipagkita sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, si Ben ay nagpanggap at nagbihis bilang FBI agent. Samantala, dumating naman si Tony at isang FBI officer sa Navy SEAL base upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Dito ay hinarap sila ni Admiral Pilar at iniabot kay Tony ang isang file dahil alam na nito ang layunin niya sa pagpunta ni Tony sa kanilang base. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Tony ng emergency call mula kay Mackenzie na nagulat na nawawala na si Captain Howard. Sa kabila ng pagbili ng tiket papuntang Miami kasama ang kanyang pamilya, hindi sila sumakay ng eroplano. Bukod pa rito, ibinunyag ni Mackenzie na nawawala na rin si Commander Fox. Bago ang araw na yun, makikita si Commander Fox sa isang bar na mag-isang umiinom at sinusubukang mag-unwind. Nang lumabas siya ng bar at pumunta sa kanyang sasakyan, bigla na lamang lumitaw si Reese at inatake siya ng walang babala. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa huli ay nagawa ni Reese na mapabagsak si Commander Fox. Nang magising si Commander Fox, natagpuan niya ang sarili sa isang dalampasigan na nakatali ang mga kamay sa isang malaking kahoy na may kandado. Makikita naman si Reese na nakatayo sa kanyang harapan habang pinaparanas kay Fox ang parehong brutal na training na ginagawa nila noon. Sa pagkakataong ito, si Fox lamang ang kailangang magbuhat ng mabigat na kahoy. Inamin ni Fox kay Reese na si Admiral Pilar ang nagbigay ng pahintulot para sa eksperimento. Isang katotohanan na kinumpirma na rin ni Captain Howard. Dahil doon, hinayaang mamatay ni Reese si Fox habang binubuhat ang mabigat na troso. Samantala, makikita na nakatali at binabantayan ni Ben si Captain Howard at ang kanyang pamilya sa parehong dalampasigan. Sinubukan ni Howard na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Sinabing sumunod lamang siya sa utos, ngunit iginiit ni Reese na kailangan niyang gumawa ng aksyon. Sa una ay tumanggi si Howard, ngunit napilitan siyang sumunod nang pagbantaan siya ni Reese na sasaktan ang kanyang asawa at anak. Samantala, sa opisina ng FBI, nakatanggap si Tony ng tawag mula sa kanyang boss. Kasabay naman itong dumating si Hazard mula sa DCIS sa pintuan ng opisina ng kanyang boss. Ipinaalam ng superior ni Tony na aalisin na sa kanya ang kasalukuyang assignment at ang lahat ng miyembro ng team ay ibabalik na sa kanilang orihinal na departamento. Ngunit tumutol si Tony, binanggit niya ang kasalukuyang investigasyon ng FBI sa mga irregularidad sa Pentagon. Sinabi niya ang kanyang hinala tungkol sa illegal na eksperimento ni Admiral Pilar sa mga sundalo. Sinabi naman ni Hazard na may sapat na clearance si Pilar upang aprubahan ang mga eksperimento kaya't ito ay technically legal. Sa kabila nito, naramdaman ni Tony na may itinatago si Pilar. Disappointed sa desisyon ng kanyang boss, ngunit wala siyang magawa. Kaya muli niyang kinausap si Katie na matagal na naghihintay sa kanya sa loob ng silid. Ibinahagi niya dito na inaprubahan ng Pentagon ang RD-4895 experiment at inabot ang isang folder ng impormasyon tungkol sa mga may-ari ng kumpanya na kanyang iniimbestigahan. Sinabi ni Tony kay Katie na tapusin ang kanyang kwento at ilabas ito sa lalong madaling panahon. Binanggit din ito na wala na sa kanila ang kaso at pinatitigil na sila sa investigasyon. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Tony upang palitan na ang isa sa kanyang team na nakabantay sa bahay ni Reese na natili siya roon hanggang sa dumating ang papalit na bagong team. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras si Katie at mabilis niyang natapos ang kanyang artikulo. Ibinunyag niya sa kanyang report na si Miss Lorraine ang mastermind sa likod ng Project RD-4895. Pinaghihinalaang ito rin ang may-ari ng Obron Analytics, ang kumpanyang tumanggap ng napakalaking halaga na $20 milyong. Ngunit ayon sa investigasyon, walang nakakaalam kung sino ang nagmamay-ari nito. Pagkatapos tapusin ang kanyang artikulo, agad niyang kinontak ang kanyang boss upang ipaalam na handa na ang balita para ilabas.
Tiniyak naman ng kanyang boss na mailalabas ang kwento sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, pinindot ni Katie ang send button sa kanyang laptop. Samantala, nasa bahay si Reese nang nagkaroon na naman siya ng maraming hallucinations at nagising lamang siya nang marinig ang alarm ng kanyang relo at napansin ang isang mensahe mula kay Katie sa kanyang telepono. Binasa niya ito at natuklasan na inoprubahan ni Miss Lorraine ang Project RD-4895. Balik ang eksena kay Captain Howard. Makikitang nagpunta siyang mag-isa sa Navy headquarters upang kausapin si Admiral Pilar. Maputla ang kanyang mukha at panay na tinitignan ang kanyang relo. Iniabot niya kay Admiral Pilar ang isang cellphone at sinabi na nais ni Reese na makipag-usap sa kanya. Pagkatapos kunin ng Admiral ang telepono, ibinunyag ni Reese na naglatag siya ng bitag para dito. Ilang sandali pa, binuksan ni Howard ang kanyang jacket at ipinakita na may dala itong pampasabog. Binalaan naman ni Reese si Admiral Pilar na huwag gumalaw. Sa kabila ng paghingi ng awa ng Admiral at tila may gustong sabihin na importante, na natiling matatag si Reese at walang awang pinindot ang buton. Biglang sumabog ng malakas ang kanyang silid at nawasak ang paligid. Sa mga sandaling iyon, narinig ni Tony ang malakas na pagsabog at agad siyang tumawag sa Navy headquarters kung si Reese ba ang may kagagawan ng pagsabog. Ayon sa report, hindi nila napansin ang presensya ni Reese sa paligid ng compound. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng team ni Tony na maaaring remote-controlled ang bomba kaya't nagmamadaling pumunta si Tony sa bahay ni Reese upang imbestigahan. Maingat at tahimik niyang pinasok ang loob ng bahay at nang matagpuan niya si Reese, nagkaroon sila ng matinding labanan. Ngunit sa huli ay napabagsak ni Reese si Tony. Agad namang ibinunyag ni Tony na may ebidensya siya ng mga krimen ni Steve at Admiral Pilar at hinikayat si Reese na makipagtulungan upang maresolba ang problema. Ngunit tumanggi si Reese at binalaan siyang huwag makialam kung ayaw niyang masama sa listahan nito. Pagkatapos ay pinabagsak niya ito dahilan upang mawalan siya ng malay. Samantala, makalipas ang 1 oras, hindi pa rin nailalabas ang balita. Naiinip na si Katie kaya't agad niyang kinontak ang kanyang boss upang manghingi ng update. Nagulat siya nang sabihin ng kanyang amo na hindi pa rin ito natatanggap ang report mula sa kanya. Pagkatapos ay agad na tinignan ang kanyang sent email at napagtanto na hindi nga ito nag-send sa address ng kanyang boss. Sa sandaling iyon, nag-alala si Katie nang matuklasan niya na na-intercept ang kanyang email ni Miss Lorraine. Naghanda na siyang umalis, ngunit biglang dumating si Miss Lorraine kasama ang kanyang mga tauhan at inamid na siya ang humarang ng email ni Katie. Iginiit ni Miss Lorraine na mali ang nakalagay sa kanyang report at inimbitahan siya para sa isang interview upang ilahad ang buong katotohanan. Samantala, pinaghahanap na sina Reese at Ben bilang mga terorista matapos na matagumpay na mapatay ang 3 high-ranking officials ng Navy SEALs. Habang nasa isang gasolinahan, nakita nila ang kanilang mga mukha sa TV at iminungkahi ni Ben na kailangan nilang mag-disguise. Ngunit sa kabila ng potensyal na panganib, determinado si Reese na harapin niya ito. Sinabi ni Ben na lumipat si Miss Lorraine sa isang isla at kumuha ng pinakamalulupit na Talos Tactical Guards upang bantayan siya laban kay Reese. Sa kabilang banda, kakarating lang ni na Miss Lorraine at Katie sa liblib na isla kung saan sila nagtatago. Nang sila ay pumasok sa compound, namudla si Katie sa pagkabigla nang makita ang mga sundalong armado na nagbabantay sa paligid. Sa kabila ng panganib, sinama ni Miss Lorraine si Katie upang magsagawa ng isang personal na interview para sa kanyang pinakabagong artikulo. Determinado naman si Katie na tuklasin ang katotohanan. Habang papalapit sa lugar ng kanilang pagtataguan, nakita ni Katie kung gaano kahigpit ang security measures sa paligid. Kumakaba ang kanyang puso sa takot, ngunit nanatili ang kanyang determinasyon. Pagdating nila sa lugar, hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimulang mag-share si Miss Lorraine ng kanyang kwento kay Katie at agad na nagsagawa ng eksklusibong interview. Sa kanilang pag-uusap, maring itinanggi ni Miss Lorraine ang anumang pagkakasangkot sa kumpanyang Obron Analytics at maring itinanggi na tumanggap siya ng anumang bayad mula kay Steve Horn. Gayunpaman, inamin ni Miss Lorraine na inaprobahan niya ang eksperimento, ngunit ginawa lamang niya iyon dahil naniniwala siya na makakatulong ito sa mga US Veterans Army.
At hindi niya rin alam na nagdulot ito ng mga tumor sa mga sundalong sumailalim sa eksperimento. Higit pa rito, wala siyang alam na ang huling misyon na isinagawa ng hukbo ni Reese ay isang bitag na inorganisa ni Steve. Sa pagkabigla at pagkadismaya, agad niyang inutusan ang DCIS unit na imbestigahan ang misyon at tuklasin ang pagkakakilanlan at layunin ng mga responsable. Binigyan diin niya na iyon ang katotohanan, isang katotohanan na hindi alam ng lahat kabilang si Katie. Samantala, sa ibang eksena, nakipagkita si Tony kay Mackenzie upang pag-usapan ang pinakabagong balita tungkol sa kaso ni Miss Lorraine at Reese. Sa kabila ng kanyang suspensyon sa trabaho, nanatiling determinado si Tony na ipagpatuloy ang investigasyon at dalhin sa hustisya ang lahat ng may sala. Sinabi niya kay Mackenzie na balak niyang makipag-ugnayan sa isang tao sa FBI upang maibalik ang kanyang partisipasyon sa kaso. Samantala, matapos ang interview, binigyan ni Miss Lorraine si Katie ng personal na pahayag na nagpapatunay na hindi siya kailanman tumanggap ng anumang bayad mula kay Steve. Dahil sa revelasyong ito, agad na kinontak ni Katie si Reese at ipinaalam ang kanyang kinaroroonan kasama si Miss Lorraine. Humiling si Katie kay Reese ng kaunting panahon dahil maaaring may pagkakamali tungkol sa pagkakasangkot ni Miss Lorraine sa pagkamatay ng hukbo ni Reese at ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi naniwala si Reese at ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungo sa isla kasama si Ben. Habang nagdadrive, tinanong naman ni Ben kung paano sila makakarating sa isla. Binanggit naman ni Reese na tutulungan sila ng dati nilang kaibigan na si Rafe Hastings. Pagkatapos, nagulat sila at natigil sa pag-uusap nang makita ang isang checkpoint na dadaanan nila. Kalmadong inihanda nila ang kanilang sarili para sa engkwentro laban sa mga pulis. Nang marating nila ang checkpoint, hiningi ng isang pulis ang lisensya ni Ben. Agad naman nitong pinakita ang kanyang driver's license. Samantala, sinimulan ng isang pulis ang masusing pag-inspeksyon sa kanilang sasakyan. Pinasok nito ang loob ng van at masusing tiningnan ang bawat sulok nito. Nagkubli naman si Reese sa ilalim ng bedbox habang si Ben naman ay inihanda ang kanyang baril sa posibleng engkwentro. Nang sisilipin na ng pulis ang ilalim ng box, biglang kinumpirma ng isang pulis na na-check na ang ID ni Ben at maayos ang kanyang dokumento. Nang marinig ito, agad na itinigil ng pulis ang kanyang paghahanap. Matapos ang eksenang iyon, nakahinga ng maluwag si Ben at nakatakas mula sa mahigpit na checkpoint ng mga otoridad. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Reese at Ben sa isang liblib na dalampasigan kung saan hinanda ng kanilang kaibigan na si Rafe Hastings ang kanilang sasakyan pati na rin ang isang sniper rifle upang tulungan sila sa kanilang misyon. Samantala, sa ibang eksena, nakontak na ni Tony ang kanyang mga kasamahan sa FBI at patungo na rin sila sa isla kung saan naroroon si Miss Lorraine. Sa kabilang banda, pagsapit ng gabi, nag-activate ang security system sa bahay ni Miss Lorraine. Sa mga oras na yon, abala naman si Katie sa pag-update ng balita batay sa pinakabagong impormasyon na nakuha niya mula kay Miss Lorraine. Makalipas ang ilang sandali, habang naghahanda si Reese sa pagbaba sa bangka, ipinaalam ni Ben kay Reese na may 15 tauhan mula sa Talos ang nakabantay sa labas ng bahay. Gusto siyang samahan ni Ben sa kanyang laban, ngunit tumanggi si Reese. Sa huling pagkakataon, hinikayat ni Ben na talikuran na ng kaibigan ang kanyang misyon at magretiro na lamang silang magkasama sa Peru. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagpigil, determinado si Reese na tapusin ang misyon at makamit ang kapayapaan. Inisip na lang ni Reese na kasama niya pa rin na makikipaglaban ang kanyang mga pumanaw na kaibigan, kaya't pinili niyang ituloy ang kanyang huling misyon. Wala nang nagawa si Ben kundi suportahan ang kanyang kaibigan, ngunit mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Samantala, muling nagkausap si Katie at Miss Lorraine para sa huling interview. Tinanong niya kung bakit pinayagan niya si Reese at ang kanyang team ng Navy SEALs na ipagpatuloy ang misyon sa kabila ng potensyal na panganib ng kamatayan. Bagaman may kapangyarihan si Miss Lorraine na itigil ang misyon at pigilan ng trahedya, pinili niyang ipagpatuloy ito sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama si Admiral Pilar. Ang desisyong ito ang kanyang pinagsisisihan. Kasabay nito, nakarating na rin si Reese sa isla at naghahanda para sa labanan. Habang si Ben ay minomonitor siya gamit ang sniper nito mula sa lighthouse tower.
Nagbigay naman ng signal si Reese upang pasabugin ni Ben ang isang bangka. Sa isang mabilis na pagputok, walang mintis na pinasabog ito ni Ben. Ang pagsabog ay agad na nakakuha ng atensyon ni Tony at ng kanyang team mula sa malayo. Dahil naman sa pangamba sa kanilang kaligtasan, agad na pinoprotektahan ng mga bodyguard si Miss Lorraine at Katie. Samantala, nagpatuloy si Reese sa pag-atake, isa-isang nilabanan ng mga kaaway. Nakita naman ng FBI team ang putok na nanggagaling mula sa Lighthouse Tower. Ilang sandali pa, nakarating ang FBI team sa isla. Ngunit nakita naman ni Ben na may papalapit na grupo sa kanyang kinaroroonan at alam niyang kailangan niya nang umalis ng tower agad. Pinilit ni Ben si Reese na kanselahin na ang misyon. Nakiusap ito sa kaibigan sa huling pagkakataon. Ngunit tumanggi si Reese at hindi umatras sa laban. Bilang resulta, napilitan si Ben na lisanin agad ang lugar at iniwan si Reese na harapin ang panganib na mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Reese sa tapat ng bahay. Mahusay na napatumba ang mga gwardya sa kanyang dinaanan. Nang sa wakas ay nakapasok sa loob, naglabas siya ng smoke grenade upang linlangin ang mga natitirang mga gwardya. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na agad na nakatawag ng pansin kina Miss Lorraine at Katie na nakatago sa isang kwarto. Agad namang nagpadala si Miss Lorraine ng 2 bodyguard upang harapin si Reese. Ngunit pinaghandaan ito ni Reese at mabilis niyang pinabagsak ang mga gwardya gamit ang kanyang heat sensor gun. Hindi alam ni Reese na armado si Miss Lorraine ng isang baril. Samantala sa labas ng kwarto, naganap ang isang matinding labanan. Isa sa mga gwardya ang nagawang barilin si Reese, ngunit hindi ito napuruhan. Habang ang isa naman ay sumuko at binuksan ng pinto ng silid ni Miss Lorraine. Sa kabila ng pagsuko ng bodyguard, tuloy-tuloy na nagpaputok si Reese palapit kay Miss Lorraine hanggang sa tuluyan niyang itutok ito sa kanyang target. Sa kritikal na sandaling iyon, desperadong sumubok si Katie na makialam. Ibinunyag niya na hindi sangkot si Miss Lorraine sa bribery scheme ni Steve. Nakiusap siya kay Reese na huwag barilin si Miss Lorraine. Iginiit na maaari pa niyang ayusin ang sitwasyon. Ngunit hindi natitinag si Reese. Alam niya na may mahalagang papel si Miss Lorraine sa trahedya ng misyon. Habang magkakaharap sila, bigla namang natigilan si Reese dahil sa sugat na natamo niya sa kanyang tiyan. Dito, ginamit ni Katie ang pagkakataon upang muling makiusap sa kanya at ipinangako niya na malalaman niya ang buong katotohanan at pananagutin si Miss Lorraine sa kanyang pagkakamali. Nang marinig iyon, makikita si Miss Lorraine na halatang nagsisisi sa mga nangyari. Samantala, sa labas ng bahay, hinati ni Tony ang kanyang team upang masakop ang malawak na lugar habang pinili niyang mag-isa. Sa kabilang banda, determinado pa rin si Reese na barilin si Miss Lorraine sa kabila ng mga pakiusap ni Katie. Ibinunyag din nito na isa pang dating miyembro ng Navy SEALs ang nakatanggap ng pera mula kay Steve. Ngunit bago pa man barilin ni Reese si Miss Lorraine, nagulat ang dalawa nang barilin nito ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, dumating ang FBI team sa silid at natagpuan si Miss Lorraine na patay sa kanyang mesa habang si Katie ay nakaupo sa isang sulok, tahimik at gulat na gulat. Samantala, sa labas ng bahay, nakita ni Tony si Reese na naglalakad papunta sa dalampasigan. Inutusan niyang huminto ito. Sa mga sandaling iyon, hindi naman pinansin ni Reese ang mga banta ni Tony. Kinuha niya ang kanyang diving gear at hindi nagpatinag, determinado na tapusin ang kanyang misyon. Sinabi niya kay Tony na matagal na siyang patay at wala nang takot sa mga kahihinatnan ng lahat. Wala nang nagawa si Tony kundi hayaan na lang si Reese na lumusong sa dagat. Kasabay nito, nakatanggap siya ng balita na nagpakamatay si Miss Lorraine. Makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Mackenzie kung nakita niya ba si Reese. Sumagot naman si Tony na hindi niya ito nakita at ngayon ay nauunawaan niya na inosente si Reese at niloko ito ng ilang opisyal ng Pentagon. Tony, nakita mo ba si Reese? Negative. 3 linggo ang nakalipas, nagkaroon ng malawakang pagbabago sa loob ng Pentagon. Malaking tulong ang naging report ni Katie. Nalaman ng publiko na niloko ng Pentagon si Commander James Reese. Samantala, kinontak ni Reese si Katie at nagpasalamat dahil nakatulong ang kanyang balita sa kanyang layunin. Pagkatapos, may idinagdag na detalye si Katie kay Reese. Ibinunyag niya na itinatago ng Obron Analytics ang perang ibinigay ni Steve sa isang bangko sa Peru. Ngunit hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng taong tumanggap ng pondo at ito
ay nanatiling misteryo. Gayunpaman, patuloy namang iniulat ng media na si Commander Reese ay nawawala at inakalang patay na. Ngunit ang totoo ay patuloy pa rin itong nakikipag-usap kay Kitty sa pamamagitan ng mensahe. Samantala, sa Mancora, Peru, makikita si Ben na katatapos lang mag-surfing, mag-isa at sumakay sa kanyang bangka. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi na siya nagulat nang makita si Reese na naghihintay sa kanya sa loob ng bangka. Inaasahan ko na makikita kita ulit. Obran Analytics. Malungkot na tinanong ni Reese si Ben kung ano ang alam niya tungkol sa Obron Analytics. Hindi siya makapaniwala na isa sa pinakamalapit na taong pinagkakatiwalaan niya at pinakamatalik niyang kaibigan ang kumilos laban sa kanya. Sa isang nakakagulat na twist, inamin ni Ben na alam niya ang tungkol sa eksperimentong Project RT-4895 at alam niya din na nagkaroon ng tumor sa utak ang mga taong nabigyan nito. Hinayaan ni Ben na mangyari ang misyon dahil katwiran niya na mas mabuting mamatay ang grupo ni Reese na nakikipaglaban kaysa mamatay sila sa kanilang sakit. Sabi ni Admiral, patay na kayo. Nakatumor ka raw at ang buong platoon. Naisip ko, hayaan nyo na lang silang mamatay ng lumalaban. Kesa naman sa kung saang ospital. Dahil isang agent ng CIA si Ben, alam niya at ng kanyang departamento ang mangyayari sa huling misyon ni Reese sa Syria. Inamin din niya na binayaran sila ng malaking halaga kapalit ng kanilang pananahimik. Ngunit sinabi nito na hindi niya kinalaw ang perang ibinigay sa kanya. Dagdag pa ni Ben na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa kanyang pamilya. Kaya tinulungan niya si Reese sa paghihiganti sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong at pagpatay sa mga salarin. Si Loren at Luz, wala akong kinalaman doon. At nung nangyari yun, gusto kong hanapin ang mga hayop na may gawa nun, bro. Kasama mo ako. Sa bawat kilos mo. Pagkatapos ng kanyang revelasyon, makikita sa mata ni Reese ang lungkot at bigat ng kalooban. Humingi ng tawad si Ben at sinabing inaasahan na niya na mangyayari ang mga sandaling iyon. Malungkot na sinabi ni Ben na tapusin na ni Reese ang kanyang target list at ang kanyang huling misyon. Tapusin na natin ang listahan. Pagkatapos, sa di kalayuan, maririnig ang isang malakas na putok ng baril na naging dahilan ng pagkamatay ni Ben. Sa wakas ay nagtagumpay na si Reese sa paghihiganti sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ilang sandali pa, muling naalala ni Ben ang kanyang nakaraan. At dito ay nakita niya ang kanyang pamilya. Nang magising sa realidad, tinignan ni Reese ang listahan ng mga individual na hinangad niyang gantihan at napagtanto niya na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Pagkatapos ay tinignan niya ang drawing ng kanyang anak bago niya ito itinapon sa dagat. Sa huli, nagpasya siyang tuluyang mawala sa paningin ng maraming tao sa pamamagitan ng pagpunta sa isang liblib na lugar sa Nyasa, Africa. Ang moral lesson ng kwentong ito ay nagagawa nga mapag-eksperimentuhan ng gobyerno ang kanilang sundalo. Paano pa kaya ang mga pondo na kayang-kayang nakawin ng mga ito? Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.